Yun, hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay pag-usapan natin itong sinasabi nito ni Rapi Tulfo, no? Patungkol sa mga vloggers na kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas. May swisyo na naman itong si Rapi Tulfo, putik yan. Halatang hindi na naman pinag-isipan ni Idol to, no? Hindi ko alam kung ano talagang totoong pinapatukuyan dito ni Rapi Tulfo kasi hindi ko pa gaano to natalakay. Kung paano pinanood tong pinagsasabi dito ni Rapi Tulfo. At medyo matagal na pala ito mga master. No? Halos almost 7 days na tong video na to. At ngayon ko palang mare-reaction na nitong sinabi ni Rapi Tulfo. Putik yan. Kalokohan nitong kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas. Putik. Malabong magkakasundo-sundo yung mga vloggers. Yung mga vloggers mo palang Rapi Tulfo eh. Malabong magkakasundo na kami. Ay, nako. Diba tong si Idol? O ito mga master, pakinggan natin itong sasabihin ni Rapi Tulfo, no? Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyong lahat. Ito na. Let's do this. At pasok, Idol. Marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. Kami yun. Mga kabatas yun, Idol. Karamihan sa mga kabatas, responsible na vloggers. No? Gusto namin na hindi ma-misdirection yung mga nakikinig sa amin. Diba? Hindi kami perfecto, nagkakamali din kami. Hanggat maaari, diba? Yan yung ginagawa namin. Kaya kami yun, Idol, yung sinasabi mo. Yung sa bakuran mo, baka tingnan mo, anong di mo ata nakikita, putik yan. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And kami yun. Kami yun, Idol. Tama yan. No? Kahit wala kami nire-reportan na boss. Kasi nga, individual kami, may kanya-kanya kaming paniniwala, 'di ba? Responsible kami. Yung sa bakuran mo, Idol, ang tingnan mo. Yung sa bakuran ni Idol, 'di ba? Hindi yung ano. Yan. That's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect. Kapisanan talaga ng mga vloggers sa Pilipinas, putik. Kasi mahirap yan eh. Mahirap kung iisipin kung magkakaroon ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas. Sobrang hirap niyan. Paano mo gagawin yun, Idol? Paano mo pagkakaisahin kami? Magkakaiba-iba nga kami ng paniniwala. At saka nandito nga tayo sa bansang demokrasya. Kaya nga demokrasya. Ibig sabihin, may sarili-sarili kaming freedom to speech. Pero, di ba? May limitasyon naman yan. Kung alam mo yung limitasyon mo, kahit ka matatakot, diba? Ganun lang naman yan eh. As long na tawag nito, huwag kang lalabag sa batas. Pero, hindi natin sinasabi, no, na kahit hindi ka lumabag sa batas, hindi ka makakasuhan. Meron talagang gano'n, nakakasuhan pa rin, no? Kasi nga, wala naman tayong, yun na nga ang problema din eh, wala tayong tinatawag na anti-slap law eh. Mamaya pala mga master, pupuntahan natin yun, no? Pag binanggit na ni Rapi Tulfo, itong kaso na. Punta tayo sa video ni Atty. Libayan kasi ito natalakay na rin to ni Atty. Libayan many years na ang nakalipas. Many years na ang nakalipas bago pa maging senador itong si Rapi Tulfo. Yeah? Kaya yun, puntahan natin yun. Pero ito, mamaya na pag nasabi na ni Rapi Tulfo yung yung sa kaso. Okay? Tuloy natin si Idol. Na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi yung sa paparehistro namin yung namin, recognize sa government eh. Diba? Sabi ni Idol, pa-recognize. Na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para policing their ranks. Okay? Maging responsable na sila, that they should be recognized by the government. Hindi ay di naman kami sa gobyerno eh. Naman kami, responsable naman kami, di ba? Idol? Kaya nga dapat mong tingnan yun sa bakuran mo eh.
Baka hindi ka pa naglilinis sa bakuran eh. Gusto mo nang linisin yung ibang bakuran, di ba? Ako mga master, personal ka na tingin. Kaya ito gustong gawin ni Rapi Tulfo. Kaya niya biglaan niya tong tuition at pag-usapan nila. Kasi nga, naaalarma tong si Idol. Ako, personal opinion nakikita ko talaga dumadami itong mga nagki-criticize dito kay Rapi Tulfo. May mga iba talaga bigating mga vloggers kilala na talaga. Di ba? Mga talagang may mga pangalan nagki-criticize dito kay Rapi Tulfo. Dumadami. Kasi kasalanan naman din niya. Di ba? Kasalanan naman din niya kung bakit dumadami yung mga nagki-criticize sa kanya. Kasi isipin mo lang, doon sa ginawa niya, yung kay Inday Sara, kay BP Sara. Di ba? Yung sinabi niya na yung mandato, yung tawag nito, yung voluntary contribution sa mga PTA na nagkakaroon daw ng voluntary contribution na nagiging mandatory kasi sapilitan na daw. Nagiging sapilitan na yung pagbibigay. Na gusto nito, pagbawalan yung voluntary contribution na yan. Kasi nagiging ugat niya ng corruption. Di ba? Sinabihan siya ni Inday Sara, gumawa ka ng batas. Ano sabi ni Idol? Wala daw siyang kapangyarihan. Tapos, hiningi sa kanya sino ba yung isa doon kasama nila? Nakalimutan ko, yung senador. Babae, nakalimutan ko pangalan. Ano ba yan? Wala sa isip ko bigla. Basta, yung senador na babae. Hindi si Hontiveros isa pa. Si Cayetano, si Pia. Si Pia Cayetano. Di ba na hiningi sa kanya yung address. Ayaw ibigay, daming palusot. Keso ganyan daw, keso ganto. Dadaga bigla nadaga yung dibdib. Di ba? Kaya naaalarma lang to si Idol. Ako talaga personal opinion ko, naaalarma lang yan. Dumadami kasi yung nagkikriticize sa kanya Kasi nga Idol, ayusin mo kasi yung trabaho mo. Ganun lang yun Kung maayos ka magtrabaho, sino magkikriticize yan? Meron siguro. Hindi natin masasabi yan kahit nga sobrang galing mo na magtrabaho meron pa rin makikita sa'yo Pero, di ba? Pasok lang yan dito, labas dito. Kasi nga, alam mo naman sa sarili mo, ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Pero kung ganyang ginagawa mo, di ba? Marami talaga magkikriticize sa'yo. Tapos gusto mo kaming parang pagkaisahin kasi magkakaroon ng kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Joke yan. Malabo magkakasundo-sundo kami. Di ba? Sa mga vloggers mo pa lang Malabo na di ba? Malabo na magkakasundo-sundo kami. Sobrang labo na. Kasi maalarma, di ba? Kasi kasalanan mo naman Joke talaga tong sa Idol Yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics sa tamang pamamaraan para... Yes, sumusunod kami. Iniiwasan namin hanggat maaari na iniiwasan namin makasuhan. Yun naman talaga yun naman talaga namin hindi makasuhan. Pero yun na nga, kahit naman sabihin mo na ginawa mo ng maayos, pwede ka pa rin talaga makasuhan. Totoo yan. Kasi nga, yun nga, patungkol dun sa batas na yun na dapat para maprotektahan kami, wala pa naman. Mamaya, pupuntahan naman natin yun. Pagsalitain lang natin itong si Idol. Pero yun ang pag-isipan mo, Idol. Kung magkakasundo-sundo ba talaga. Hindi malabo yan. Ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla. Na talagang... Kilala ko yan. May kilala akong ganyan. May kilala... mga guerrilla daw. Putik, guerrilla daw kayo. Payag kayo nun. Yung po nyo nagsasabi ng ganon, guerrilla. Grabe ka naman, Idol. Huwag kang ganyan. Baka nasa bakuran mo lang yun. Hindi mo nakikita. Guerrilla. Putik. Yung guerrilla, yung mga bumabati ko sa'yo. Ay, Idol. No? Baka ganun yung inisip ni Idol, no? Yung guerrilla, yung mga bumabati ko sa kanya. Ay, tayo dyan. No, papayag dyan. Ayusin mo lang kasi yung trabaho mo, Idol. Wala kang maririnig.
sa aming mga vloggers. Ganun lang yun. Kasi, pero yung gusto mong pagkaisahin kami. Oh my goodness. Malabo-labo pa sa sabaw ng yan, no? Malabo pa yan sa sikat ng araw. Ay, ano ba yun? Sinabi na alam niyo na yun kung sino. Yung malinaw pa. Limutan ko na. Nakalimutan. Kasi malabo yun. Like yan, Idol. Ang pag-umupak-upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then nagde-regulate, no? Kasi nga, yung namin dito, Rapid Tulfo. Ako, personally, ang pinaka-basihan ko kasi dito is batas, eh. Kung magkikriticize ka naman, di ba? Issue. Ganun lang yun. Issue hindi tao. Yun nga yung sabi ni Atty. Libayan, di ba? Issue hindi tao. Pag-usapan natin yung issue. Huwag yung pag-usapan yung tao. Wala tayong pupuntahan pag pinag-usapan yung tao. Di ba? Issue hindi tao. Yun yung parang Kaya nga rin ako na mag-vlog kasi okay yun issue hindi tao. Pag-usapan yung issue. Di ba? Wala, yun na nga, hindi ka makasuhan. Di ba? Ako dito kaya kung anong gusto nitong palabasin, putik yun. Then bahala na kapag dinimanda o hindi. Hindi demanda. Bahala na daw kung para mademanda o hindi. Ano bang gusto mo, Idol? Concern ka ba sa amin? Di ba? Concern ba itong si Idol sa mga vloggers? O naaalarma lang siya dahil So sa tingin ko talaga naaalarma lang to Kasi nga dumadami yung mga vloggers na bumabati ko sa kanya. Alarma lang to. Di ba? Kasi kung talagang natatakot siya, kung makakasuhan kami o hindi, dapat pag-usapan niya na dyan yung anti-slap law. At ito, pupuntahan na natin. Ito, ang ganda nitong batas na to mga master. No? Ito, na-discuss na to ni Atty. Libayan 2 years ago. 2 years ago na to. Video na to ni Atty. Libayan. Patungkol sa slap suit. Okay, pakinggan natin sa Atty. Libayan kung ano ba tong slap suit na to. Alam nyo po, ang pinakamagandang paraan pa rin sana dito gumawa yung ating mga mambabatas. Yung mga ipopoto nyo na mambabatas sa 2022. Gumawa sila ng mambabatas na anti-slap law. Kaso attorney ba ang ginagawa? Kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas, putik yan. Anong klaseng situation niya, putik? Diba? Yun na nga kasalanan kasi ng mga tulponatics yan Hindi nag-iisip kung sino iboboto Basta, sikat. Nakakatulong. Nakakatulong. Mahal ang mahihirap. Yan. Nakapasok yung mga senador natin na putik yan, puro walang kwenta, grabe, no? Halos kalahati siguro. Grabe naman sa kalahati. Bilang naman sa daliri, yung mga senador natin na putik, puro grandstanding. Tapos kung magbibigay ng suwesyon, walang kwenta. Halatang mema lang. Mema sabi, putik yan. Mahirap sa Pilipino kasi hindi tayo nag-uupo ng tamang Tamang di ba? Tamang senador talaga or tamang mambabatas para sa posisyon na 'yon. Isipin mo pa, pasukin natin diyan. Reporter. Tawag nito, artista. Ano magagawang batas niyan, 'di ba? Anong gagawin nila, 'di ba? Gagawin nilang training ground yung yung Senado. Magpapasok tayo doon para mag-training muna bago makagawa ng batas. Putik. Sayang oras, sayang pera pag ganyan. Kaya mag-isip na tayo. Sa susunod mag-isip na tayo kung sino ba talaga iboboto natin. Huwag tayo yung boto ng boto lang. Sige na mangyayari. Isipin mo kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Di ba? At least, kaysa dito, sa anti-slap law, isipin mo abogado pa ang nakaisip ng ganyan. Dito, mga vloggers,
sang-ayon tayo dito. Malabong magkakaiba tayo ng opinion dito. Ay, siyempre, meron naman talaga, no? Pero, para sa mga reactionist, di ba? Yung mahilig mag-reaction ng video, tayo kasi yung pinaka-prone dito eh. Ng, ng tawag nito, ng kaso eh. Di ba? Meron, pwede naman yung iba, yung mga motovlogging, pwede naman din sila makasuhan, pero, di ba? Mas prone pagdating sa kaso talaga yung mga ganito, yung mga reactionist. Kasi tayo talaga yung mismong dumadirect na nagbabatikos sa mga, di ba, sa mga, kagaya ni Rapi Tulfo. Di ba? Direct tayo kay Idol. Pag may maling ginawa sa Idol, begeng, di ba? Kaya nga yung gusto niyang pasa, yung session siya ng ng kapisahan ng mga vlogger sa Pilipinas. Para magkaroon tayo ng iisang code of ethics, putik yan. Pag ganun, no, pag nagkaroon ng ganun, isang code of ethics, siguro titigil na ako. Kasi anong silbi kung pare-parehas tayo ng sasabihin? 'Di ba? Parang media, 'di ba? Hindi, iba-iba naman yung media. Siyempre, iba-iba yung tawag nito. Kung paano sila magbalita. Ilan lang naman talaga ang sikat na media sa atin. Dati 2, ngayon 1 na lang, 'di ba? Wala nang ABS-CBN eh. GMA na lang. Pero 2 lang dati ang nagtatalo, 'di ba? Sa ganun. Pagdating sa mga balita. Ang dami nila, pero yun lang yung nag-aano. Kaya, kung pare-parehas lang ang pagbabalita, siguro, dapat 1 na lang, or 2. Diba? Ganun na lang mangyayari doon, Idol. No? Talagang halatang na-alarma eh. Para mabawasan yung mga vloggers. Kasi, kung pare-parehas nga naman talaga kayo ng ibabalita, putik yan. Magrepresenta na lang kayo ng isa. Diba? Tuloy natin to si Atty. Libayan. Kasi itong si Idol daming pakulo. Putik, wala namang kwenta eh. Para maproteksyonan yung ating freedom of speech at saka freedom of expression. Diba? Para hindi tayo mapatahimik kapag tayo ay gumagawa naman ng maayos, no? Tapos, pa-filean lang tayo ng kung ano-anong kaso. Kasi nga, may naririnig ako na may mga tao na gumawa ng review sa isang particular product, makakatanggap sila ng cease and desist order. 'Di ba? Pati rin pala yung mga nag-aano, no? Pati rin yung mga nag-aano ng product, minsan na bibigyan ng ganun, 'di ba? Kaya nga dapat yan kung concern talaga si Idol sa mga vloggers, no? Kasi kahit na nga okay yung review mo, kung talagang gusto kang kasuhan, makakasuhan ka. 'Di ba? Hindi lang yung para subas lang kung di ba? Mag-vlog, mag-reaction. May kilala akong ganun eh. Pero di ba, kung ito talaga sabi ko nga, sang-ayon tayo lahat dito mga vloggers eh. Anti-slap law. Dapat ito yung pag-usapan dyan, no? Kaysa yung kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas, putik, walang kwenta. Talaga itong si Idol eh. Ngayon, kapag meron tayong slap, pag gumawa ka ng review at yung review mo ay honest, hindi ka pwedeng patahimikin. Kasi i-invoke mo lang yung anti-slap law. Invoke mo lang. Di ba? Idol, yun na lang pag-usapan nyo dyan. Yung anti-slap law, wag na yung kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Dahil malabo yan. Kami magkakasundo-sundo. Oh my goodness. Malabo pa sa sikat ng araw yan, Idol. Parang tabi nga yung mic ko. Malabo pa sa sikat ng araw yan. Malabo magkakasundo-sundo kami. Sobrang labo. Diba? So maganda yun. Pero, until wala tayong batas na ganon, susubukan ko lang, no? Susubukan ko. Hanggang dito lang yung video ni Atty. Libayan, no? Kung gusto panoorin pala tong video ni Atty. Libayan, ilalagay ko yung nito, yung link nito sa ating comment section. Panoorin niyo po ito ng buo, lalo na sa mga vloggers diyan na nanonood sa atin, no? Magandang panoorin niyo to para magka-idea kayo kung ano tong anti-slap law na to. Na talagang the best. No, kaysa dun sa question ni Rapi Tulfo. Walang kwenta 'yun. Pang sariling lang 'yun. Naalarma lang yan si Idol. Ito talaga ang the best.
para sa ating mga vloggers, anti-slap law. No? Para ma-protection na naman tayo. Kasi kung honest naman ngayon review natin, honest naman yung reaction natin, nagsasabi naman tayo ng freedom of speech natin, wala namang, di ba, below the belt na sinasabi, basta issue, hindi tao. Oh, di ba? Pero yun na nga eh. Kahit ganun yung gawin mo, pwede ka pa rin makasuhan eh. Paano kung merong anti-slap law na to, di ba? Eh di hindi ka na matatakot. Di ba? Yung kasi yung nakakatakot dito sa ginagawa natin eh. Yung makasuhan. Di ba? Yun na nga, kung may anti-slap law eh, di ba? Hindi ka na matatakot basta-basta. Kaya kung concern nga itong si Idol sa atin, wag na yung kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Ang pag-usapan dapat nila itong anti-slap law. Kaso nga lang, halatang pansarili lang yung inaano ni Idol eh. Ha? Malabong para sa atin yan, yung kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Hindi kami makikinabang dyan, Idol. Kayo ang makikinabang dyan. Bakit? Eh, kanino ba manggagaling yung Code of Ethics? Di ba? Malabo naman kay Jinggoy. Kayo ba naniniwala kay Jinggoy manggagaling yung Code of Ethics? Malabong manggaling yan kay Bibi Sara. Di ba? Malabo. Manggagaling yan dito. Sa nagsabi. Di ba? Eh, putik yan. My goodness. Rapi Tulfo. Isipan mo naman yung mga pinagsasabi mo. Tapusin pala natin to, no? Itong sinabi dito ni Idol. Medyo mahaba pa. Tapusin na natin to para hindi tayo maba. Yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran. Basta tira lang ng tira. Yun lang, no? Kaya nga, Idol, tingin ka muna sa bakuran mo, no eh. Baka nasa bakuran mo lang eh. Ang kakaibahan po kasi sa mga TV network, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor, pag nasa TV station, sa traditional. Unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila eh. Walang accountability. Nakakatakot nga sa amin, Idol eh. Kaya mo ba gusto kaming gawan ng ganyan? Para meron kaming sinusunod. Pero yun na nga, di ba? Kung natatakot nga siya eh. Di ba? Eh di dapat nga yung anti-slap law. Para sa mga individual, Idol. Para sa amin. Di ba? Kasi kung sa inyo manggagaling, ay, anong company yun? Di ba? Anong company ang hawak sa amin pag ganyan? Galing sa government. Eh, di ba? Ang sinusunod naman namin sa siyempre batas, number 1 yan. Saka yung believe namin, yun. Sa batas, saka sa believe namin. Kung ano yung paniniwala namin. Kaya nga imposible yung sinasabi ni Idol na kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Iba naman yung mga vlogger saka anchor eh. Iba naman yun eh. Sila, may sarili silang libro, di ba? Kasi nga, pinag-aralan yung mga yan eh. Pinag-aralan nila yan, yung mga yan, mga nag-a-anchor na yan. Nag-aaral yan. Di ba? Talagang part yan talaga ng pinag-aralan nila. Kami mga vloggers is ano to, talaga ito yung ano namin, pananaw namin doon. Pero yun na nga, yung pananaw natin, yung freedom of speech natin, may limitasyon naman yan. Hindi naman porket may freedom of speech ka kung ano na lang sasabihin mo, di ba? Kaya nga, dapat lagi nyong iisipin, issue hindi tao. Para hindi tayo makasuhan. Pero kahit na nga ganon, may nakakasuhan pa rin. Kaya nga dapat may anti-slap law. Ang dapat pag-usapan kaysa dyan sa kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Joke na naman talaga tong si Idol. Kumanat na naman. Kung naano lang ako dito, tingin si Jinggoy. Tingin si Jinggoy kay Idol. Siguro na pagtanto rin nito, no? Parang ano ka lang. Alam nyo na yun.
Kasi ako talaga, pananaw ko, naalarma lang yan si Idol. Para pagkaisahin yung mga vloggers, at pag magkakaisa na yung mga vloggers, pare-pares na sasabihin. Di ba? Putik talaga tong si Idol eh. So, pwede sila magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga news. Wala daw nag-check and balance. Yes, pero may nagdi-debunk. Vloggers din ang nagdi-debunk, Idol. Nasa na yun, di ba? Kunyari ako, dinebunk ako. Nasa akin na yun kung tatanggapin ko yung debunk niya, kung pag-iisipan ko na, ay, tama nga sinabi niya, mali ako. Di ba? Gano'n lang naman nga mga vloggers eh. Ganito lang naman kami mga vloggers. Di ba? Pag dinibang, tapos pag napaisip ka, ay, oo nga, no, mas tama yung sinabi niya. Di ba? Nasa mga vloggers na yun eh. Di ba? Kung tatanggapin nila yung pagdibang sa kanila. Di ba? Baga ng internet ah. Newspaper. Hey, Of course, sa radio station. ang boses. Yan yung po na-experience ko. Napakahalaga po Wala na experience niya. Okay, sige. ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Okay? Okay? Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news, na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Okay? Pero hindi lahat, Idol. Merong ibang ano, alam nyo na yun. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Nang hindi daw sang-ayon, Idol. Magkaiba tayo ng pananaw dyan, Idol. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular, yung mga TV Yan na naman tayo sa I know that for a fact eh. stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga vloggers na walang nireporta na amo, diba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. Ayan, gandun lang pala yung video ni Idol, no? Marami ding Ayan. Gandun lang pala, no? Sa fake news daw. Nakakatakot dahil yun yung pinagmumulan ng fake news. Yung mga individual na vloggers na walang ginawa kundi mambatikos na lang. Kaya tingin ka muna nga sa bakuran mo, Idol. Parang gulo ng boko. Alam ko anong style meron to. Di ba? Tingin ka muna nga sa bakuran mo, Idol. Baka nandun yung kalat. Kasi kung natatakot ka nga sa pinagmumulan ng fake news, hindi mas maganda nga, gawan mo na muna ng batas. Pero, meron na tayong batas sa fake news eh, di ba? May batas na sa fake news. Saka kung concern ka sa amin na baka kami makasuhan, kasi Idol ang tinitignan mo lang, yung mga tawag nito? Harabas na magsabi, di ba? Ano na lang yung sinasabi, yun yung baka makasuhan. Idol, dapat ang tinitignan mo din yung mga gumagawa naman ng tama, di ba? Kasi nga sabi nga ni Atty. Libayan, kahit kahit goods naman yung review mo, di ba, meron pa rin tagang pinapadala ng kaso, kinakasuhan pa rin, di ba? Kaya nga dapat tignan mo yung dalawang side. Kaya nga dapat ang protektahan mo, vloggers talaga. Hindi yung, di ba? Hindi yung sarili. Hindi yun. Dapat kami mga vloggers ang protektahan mo. Kaso nga lang, ewan ko lang kung alam niya yung anti-slap law na yan, no? Tingin ko alam naman niya yan eh. Kaso nga lang, kahit hindi nila pinag-uusapan, no? Yung video ni Atty. Libayan 2 years ago, bago pa yung mag-eleksyon. Diba? Na-topic na ni Atty. Libayan yung patungkol sa slap law na yan, diba? Kaso wala eh. Nanyo ba naman? Ang suwesyon. Pisala ng mga vloggers ng Pilipinas. Putik yan. Code of Ethics. Anong problema dyan? Kayo nga manggagaling yung Code of Ethics eh.
Ay, nako, Idol. Sayang oras, sayang pera na naman sa'yo. Putik yan. Kana kasi maalarma, kasalanan mo yan. Kasalanan mo naman yan eh. Naalarma ka kasi. Dumadami yung mga vloggers na bumabati ko sa'yo. Ayaw mo kasi ayusin yung trabaho mo eh. Putik yan. So yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Wala. Ito bang aasahan natin kay Idol? Hindi wala. Wala pa na ipapasang batas. Kasi ito na naman yung question niya. Ay, nako. So yun mga master, hanggang dito na lang tayo. Sabi nga ni Atty. Libaya, matulog tayo ng maimbing. Dahil lang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala, God bless. Ingat po kayo. At shoutout po kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire Castro. At saka sa mga kabatas natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga master ko dyan, nanonood ng ating premiere. Shoutout po sa inyong lahat at maraming sa panonood po ng ating mga premiere. No? Nga dito na lang po tayo. Babush.